I am pleased to introduce a fellow mother whose life story will inspire all of us at the end of this interview. A native of Camotes, a former cruise ship stewardess, and a survivor, having lost her beloved twins to two separate deadly diseases. Mga higala, a big warm kausaban welcome to Miss Melva Likayan. Hi Melva, I know nga ligon kayo ka emotionally and spiritually, no? Ingon ani na gyud ka sa una pa or doon na ba'y mga experiences nga nakapaligon nimo? Siguro nga inani na gid siguro na siguro ko mga sa akong mga past, akong pagkabata nga mga factors na nakatabang sa pagligon sa akong personalidad kay I grew up in a poor family. Ang father ko walay kana siyang stable na trabaho, isa kong trabaho, usahay hinumdong po sa una sa gagmay pa mi, usahay mangisda siya, usahay maging farmer, usahay habal-habal nga driver. So we live by faith on a daily basis of sa among mga needs namo. So by faith gyud bisan sa among pagkaon, sa among health, hinumdong po sa una sa gamay pa ko nga kung naagani mi panahon nga hilantan mi kami mga magsong kaming tulo, dili mi dadun sa hospital or ipada sa doktor kay ampuan rami sa among mama nya kanang tapos-tapusan rami kay baw kanang mga herbal nga dokdok ni mama usahay tapos ipanglahid sa among lawas. Kasway ko na partner magod sa gagmay pa mi nagtubo mus bukid no, so na mga tuba-tuba panghalok ipang sunugon siya inito na ipilit sa likod. That would be enough, no? Tapos usahay mag-ilaga na niya mga dahon-dahon tapos ipainom namo. So pito-pitong anak. anak. Ang ako yung background yun, nagdako yung we really live by faith. Kasi mahirap yun ang among sitwasyon. Bisan sa akong pag-eskwela, by faith gihapon nga nakatungtong ko og kolehiyo, by faith gihapon nga naka-land kog job kay kini laging graduate kara sa eskwelahan nga dili ilado. So ang competition po diri sa Manila lisod po. So by faith gihapon para ko maka-apply trabaho. So mo siguro nakatabang na ako kay nidako ko sa kalisod ug puro ra pagsalig sa Ginoo ang akong gisaligan. Pero kayo naabtan kay you're already successful, gikan ka sa cruise ship. Nindot pa jud kaayo ang imong trabaho pero didto ba nimo nakailang Ginoo sa imong kalisod? Nidako ko sa duha ka buok creed or faith, duha ka buok relihiyon. Ang akong mama lahig pagtuo, ang ako pod amahan lahig pagtuo. So nagdako mi nga duha ka buok among simbahan nga adtuan. Hantod nga pag college na ako, niabot na sa punto sa akong defining moment na nako ang college nga nakapangutan ako sa akong kaugalingon nga kanang do I really know God? Do my prayers really reach unto Him? Do I really serve Him? Do I really worship the one true God? Kay duha ka buok akong simbahan God. Bisig asa lang ko kung pulan ko sa usa, di ko ganahan sa usa nga ko sa usa. So niabot na sa akong punto sa akong kinabuhi nga nangutana na gyud ko nga asa man gyud ang tinuod. Hangtod nga naatoy program sa TV, I think 700 Clubs at siguro to nga nag-offer to siya og libro nga Power for Living. Yes. And then nag-request ko ana through a letter, request for a copy of that. I was sent with one copy. I read it alone sa kwarto ko sa akong tiya. Hantod mga November of 1989, I prayed the acceptance prayer. Ako ra gid usa nga nagpray ko ato nga gidawat na ko ang Ginoo nga dili sa relihiyon maluwas ang usa ka tawo. Hantod nga mo na to nagsugo na to siya. Pag February 8, 1990 nilinog bitaw nagkusog sa Cebu. 1990 nilinog sa Cebu February 8. Diha na ko nagbasa na gug atong Bible, nahinumdum dayon ko ana sa giingon sa Bible nga in the last days na ay mga linog-linog ni ko nga Ginoo in town maluwas ba ka kuani nun, maluwas na siguro kay niingon da Biblia nga basta dawaton si Kristo maluwas na gyud ka. Sa imong pagkaila Mel sa Ginoo ba nga did it make you stronger? Oo, mas nakila, mas nakuan ako it is easier for me to accept ng situation ng mga hard situation kay na may promise sa Ginoo nga kung kita mahimong born of God, we can overcome the world. So mas ni grabe ang akong confidence na
karon gani anak na ko sa Dios, na anak ko'y birthright. Now, speaking about kanang bag-o nga strength, no, nga nakuha nimo from knowing God, mo istorya ta about your marriage. Kanang, have you ever dream of getting married one day? O kanang magkaanak ka? Oo, dream gid na ako sa una kay ang una na kong trabaho nga gisudlan teacher ko. So hantod nga nagpray ko kay Lord kay abot ako 2024. So yun ko nga Ginoo gusto na ko magkaroon ng boyfriend. Kana siyang lisod maning maestro makakuha ng boyfriend kay school raog kana siyang balay tapos gusto na ko magkaroon ng boyfriend, gusto na ko nga maminyo ko Lord ayo in taon ko himo ang dalagang ulay Lord. So Naminyo yung ka, naminyo no? And then ko. you had abroad. twins. Oo, blissful feeling talaga. Parang I feel like I received the most wonderful gift of womanhood. Na na-complete ang akong pagkababae nga nahimo kong mother nga uy duha ka buok nindot kay nga mga bata imsog kaayo gapo. So, atong nahibawan sa imong story, Melvs, no, nga ang imong kalipay ba sa imong pagkabaton og twins, murag na-cut short siya na diagnose ang imong kinamanghuran. So, unsa may imong initial reaction nga katong worst, happy, grabe na di ay ang iyahang sakit? Wa gyud ko magdahom adto nga serious na dito until na sa point of resuscitation na siya. Kay dito sa hospital na confine lamig 7 days. Dili man siya nagluya-luya. Himsog man kanang ang iyang countenance ba, ang iyang hitsura, jolly gihapon siya, humorous gihapon siya. Dili man siya mailan nga nagluya-luya nang purag kanang tamlay gyud kay inawong gani. Dili man siya inana. So wa gyud ko maghunahon nga fatal na siya. So until na lang na nakahigda siya sa akong lap na last breath na niya aday ito tapos gipapahawan ako sa doktor gi-resuscitate na siya tapos nag-nosebleed na siya abrupt ang iyang pagbaba sa platelet diyan ako nakarealize nga uy di naman ito komedya uy nihilak na ko ni kusog na ko hilak nga Lord ayaw intawon ko nga akong anak. That was another defining moment sa imong another defining kinabuhi. moment. What was your response to God? Were you crying out to God? I cried out to God gyud kay wa na gyud ko duha ra ko akong option adto duha ra ko choices adto to worry or to trust God. Right. And I choose to trust God. Where else could I find the trust kundi kay Lord lang ko nga Lord look at me ako lang usa dinhi tapos ang akong bana to sa abroad tapos unsaon na ko ning kitabuan ni ang akong anak gi-resuscitate hantud nga when he was finally pronounced na wala na siya patay na siya kuan kana siyang hapit ko mura ko nanguro gani ka nga mura ka tinuod ba gud ni parang inaanag ka gani. The response of your husband pagkahibaw niya nga ni namatay imong anak natuwa man siya sa gawas atong panahon na. Di pa uso atong panahon na ang internet. So ang channel of communication atong panahon na ako motawag sa iyang opisina sa agency tapos ang agency motawag sa barko sa kapitan tapos ang kapitan mo imugsulti niya. So difficult jud kaayo ang channel of communication para maabot niya ang balita nga ang among anak nag-pass away. Pero prior to that, kay bawo na akong bana adto nga na-hospital siya kay gihilantan. Pero ang iyang pagtuo nga, laking lagnat man siguro or kana siyang natural man sa bata laging hilantan, di ba? Wala siya magpalando nga the second news would be the death na. Of your child. Yeah, and then Melvs kanang twins man ni sila no, so ning develop gid sila og twins are very close to each other. So giunsa man nimo unsa may reaction sa iyang twin brother pagkahibaw niya nga namatay ang iyang igsoon? But before nimo na tubagon, mo pause ta for a short break. Yung sa mami, ang sakit ko. Tapos ako po sa gigapos din ko nga anak, din ko nga na kay leukemia. Ang abi ni mo idan kung unsayang tubag. Ay naku mami, leukemia lang pala yan. Okay, God is with us. Kinitanan inyong masaksihan dinhilang sa Kausaban The 700 Club Bisaya. Musunod na! Ngayon, maaari Kausaban ug uban gihapon nato ang usa ka inahan who's lost her 2 children to dengue and leukemia. And she is truly an inspiring and a very moving person
for both me and Ivy. So let's welcome back Ms. Melva Likayan. Melva, welcome back. What about ang reaction ni Mimel, no? Katong twin brother, pagkahibaw niya? Kininindot kaay nga experience sa usa ka inahan nga ang imong anak magdako nga Kristiyano, no. Para nako isip usa ka inahan, murag lisod siguro istoryahon kay paggikan na mo gunad mi sa balay padung hospital ang nahibaw-an na sa usa nga dad ang iyang kuya sa hospital kay nasakit. So mobalik gyud mag-expect yun ang kakambal niya nga mobalik. Kanon isa gyud kaya lisod kay party na ako unsay akong isulti sa iyang kakambal iguling ako ra usa. So nagsige na kog pray nga Lord unsaon nako pagsulti kang Mimel. Pag abot na ko sa pultahan sa balay ingon dayon pero ako na di gitawagan daan ang amo helper nga ayaw ingna let me be the first to tell him naghilak among ang yaya niya pero ko nga ayaw gid ingna ako lang kay nahanglan dirigi ka nako ang news para ako magpaliwanag sa kakambal niya. Pag abot na ako sa pultahan, ingon na si Mimel, Mami, embrace din siya na ako sa, asa man si Kuya? Inko nga, anak, halika mo, dali nga to sa kwarto. Ako siya, gapos na ko siya, gyapos na ko siya. Ako sang, asa lagi si Kuya? Ningko nga, abini mo si Kuya, tuan na siya sa langit. Alam mo, Ives, abini mo, Ives, ang iyang respond, Ives, wow! Galing ni Kuya ang ako mga anak, makasabot sila Bisaya pero they speak Tagalog. So his first response was, wow, ang galing ni Kuya. Tapos, pero ako yung umiyak, nahibi na gyugokay ko nga, nasa heaven na si Kuya, nasa langit na si Kuya. Ang reaction niya ay, wow, galing-galing ni Kuya. Mami, di ba Mami makikita na ni Kuya doon si Jesus, makikita na ni Kuya doon si Moses, di ba pangalan ni Kuya Moses? Tapos ako nang iyak. Pero siya, ganun siya ka-light mag-accept the situation. Nadawat dayon niya ba nga, na-rebuke ba ako ato na maudi ay nga niyo na Ginoo nga our faith should be like children. Yeah, childlike faith. Kasi yung anak ko, na-accept niya in that way, na very graceful, very kanindot sa iyang pag-accept. Samantalang ako, kakambal niya yun eh. Close sila yun. Sukad pa sa pagkataon to naging kaduwa niya, naging classmate niya, roommate niya, tanan yun nga butang mag-auban sa best friends ko sila. Tapos, ang reaction na niya, wow! Tapos, niyon pag yun siya atong panahon na nun, hindi ko makalimot nga siya nga. Pero Mami, di ba musunod sa ta dito? Di ba susunod din naman tayo doon? Tapos yakap-yakap ako sa kanya. Sabi ko, yes anak, susunod din tayo sa kanya. Hindi siya umiyak. Wala, good yung reaction. Na-rebuke ba yung ko ato? Kung kanindot sa iyang feeling nga, ganyang naka-pure. Samantalang ako, it's very painful. Ang iyang kakambal. Parang nainggit pa siya nga, ano kayang sinabi ni Moses doon sa kanya? Pareho sila ng pangalan, das big and das small Moses. Tapos tawa pa siya ng tawa, yung childlike yun kaayo kay Ivy. Alam mo yun. Pa niya nga magbinuang, no? Tapos ako, iyak na ako nag-iyak. Yun. I know it must be so difficult for you at first, Melvs, no, pagkawala ni Mickey. So, after adto nga ipanghitabo, nahimo ba kang more protective kang Mimel? So, tinuod na overprotective gyud ko niya in the way na di siya madapuan og lamok lagi kay lamok lagi ang cause ng death ng kanyang kakambal. Something also happened to your second child. Tell us about that situation. Si Mimel naman, malipayo na unta mi, Adrian. Kumbaga, naka-move on na unta mi, 2002, no? So, 2010, abot na po ang laing uno sa among kinabuhi. So, wag yun mi mag-expect nga mahitabo sa balik na. Nag-start naman ko siya hilanat-hilanat na po. So, teenager na siya. Third year high school na siya. Tapos, nadaan ako sa hospital, nagtuon ako nga hilanat-hilanat. Tapos yun na, na-diagnose na siya na leukemia na April of 2010. So, lisod kaayo na ako pag sulti niya atong hitabuan nung na-diagnose na siya at habang discussion sa doktor na about his case, sa procedure, the treatments, and how long it will take. Pagbalik na ako sa kwarto,
ay excited na siya. Isa, mami, anong sakit ko? So, siyempre teenager yan. The prime of life na yung teenage, di ba? Ikaw, Adrian, dumaan ka sa pagiging teenager, third year high school. Happy-happy yan. Nandyan yung mga, mga bibo, yung mga barkada niya sa church, barkada niya sa school. Pero, I have to tell him, kasi I promised to tell him the truth later. So, nag-expect na good siya og truth gikan ako when I come in. So, pagpasok ko, na yung sa mami, ang sakit ko. Tapos, ako po siya gigakos, the same thing that we did sa previous storm that we had. So ako na po siya gigakos na yung kong anak, yung kong na kay leukemia. Ang abi ni mo Adrian kung unsayang tubag. Ay naku mami, leukemia lang pala yan. Okay, God is with us. Umiyak na naman ako kasi na-rebuke na naman ako kasi ganun siya ka. Strong ang iyang Ganun faith. siya ka-strong. Ligon siya. nakita adong So atong ngayon na na-rebuke na po ko nga. Lord, thank you so much. So, tapos yakap-yakap po siya. Tapos sabi niya, Mami, liit-liit na bagay. Leukemia lang yan eh. Tapos siya yung nag-ano-ano sa kanya. Parang baliktad ba, di ba? Kung tingnan mo sa natural setting, dapat ako yung maghima-hima sa kanya, mag-encourage sa kanya. Dili, ako ang, Mami, lola yan. The Lord is with us. Leukemia lang yan eh. Napakalit lang yan. Kaya yan, Mami. Oo. Nagpa-joke-joke pa siya na strong daw siya. So, inana lang ka. Kaya na-bless ako nga, nilagko sila nga. Kabaka Melbs, kami ni Ivy, we're also parents. Of course, wala pa mi naka-experience o gingana nga kasakit ba, but how did you overcome the pain? Giunsa man na nimo, like, how did the Lord pick you up in that time of your life? Usa sa mga bersikulo sa Bible nga atong higayonan ni nahimong buhi sa ang dating ba niya sa akong kinabuhi kanang kuan gyud kay sa ngatan alive gyud kay sa ngatan ang Mark nasa Mark 4 nga ning ko nga Lord look at us, don't you care, we are drowning. Parang gidala ko niya sa setting ba nga nandun sa barko tapos ang tubag ni Lord na ako nga kanang, is my presence not good enough? Kaya sabi, be still and know that I am God. Alam mo, Adrian, nung narinig ko yun kay Lord, nung nagrema na ako ang iyahang word, tamimi na ako. Kana bang, wala kayo masulti, complete na yung answer na, kung is my presence not good enough? Kung ikaw sultihan ka, Diyos as in, nagbuhat sa langit o sa yuta, mismo niingon nimo nga, be still and know that I am God. Tamimi gyud ka, di ba? Mo gini naghatag na og kalig-on sa tanan nga. Sige Lord, you are in charge. You are my God. Sa una nga survival nga ako to the fittest sa gamay pa ko karon pa ka nga anak na ko nimo. Bahala ka Lord, wa koy dili mi dato. Wala ko ika-afford ani nga sakit kay pag ingong gani cancer gani milyon mahal kay ng treatment ana. So ingong ka Lord, be still ko, bahala ka, ikaw nag-ingon. So mao gina nakahatag na og kalig-on. Why did you not get angry at God? Why is your response different? Kahibaw ko kung kinsa ko. O kahibaw ko kung kinsa ang Diyos nga akong gidawat sa akong kinabuhi. Kahibaw ko kung unsa ra ko niya. Kumbaga kagamay ra gyud na ako nga nabitaw sa Bible nga parang clay lang ta og siya ang potter. Wala koy power para mag-question. Usahay magtanaw ko kanang sum bitaw kanang gamay nga ant. Di ba gamay mo nakasanan? Naran nako ang power kung tiruson na nako or ako nang hayaan nga maglakaw-lakaw diha. Kay ako may dako nga nilalang. Inaana pud akong pagtanaw sa akong kaugalingon nga mura na kog mga gamay. Naarani akong tiruson dili. Basta I trust in His love. I believe that my God is wise. I believe that my God is loving. I believe that He cannot be mistaken. Yes. And one thing that helps me overcome and
and cope with the situation is a thankful heart. That's right. Because at least I experienced motherhood. Napaka-blessed ko nga na-experience na ako ang magkaroon ng kambal na ang uban na ay mga anak daghang kaay sa nga tanan pero gilisdan sila pagpadako sa ilang anak pero ako bisag duha ka buok nakapadako ko og duha nga Buutan. nakaila sa Yes, Ginoo. Diba? And nakahatag og glory sa Ginoo para mahibaw-an sa mga tao nga ang Dios nato buhi. Ang Dios nato wala tapasag di sa Ginoo bisan kung tutuusin kaila ka sa Ginoo ug wa ka kaila sa Ginoo ang problema maabot gihapon. We're all gonna die. So magkaroon ka na ng relasyon sa Ginoo para mas dindot. Pareho raman sitwasyon na kung naa kay Ginoo ug wa na mangyapon kay problema. Pero ang nindot ra kung naa ka sa Ginoo, overcomer gyud ka. Leukemia is really a difficult disease to go through. When did Mimel really go to be with the Lord? Kano sa man na siya naitabo? December 18, 2011. 2011. Yes. So nakaingon ko sa Ginoo nga, salamat Lord kay katud ay mga panghitabo imong gigamit para ikaw mahatagan og glory sa akong kinabuhi. Salamat Lord kay nagamit ko nimo kay kung walay inana nga mahitabo dili ta maka-minister pud sa uban nga mga niagi pud og inana nga sitwasyon. So nagpasalamat ko sa Ginoo. So once again, Melbs, kami ni Adrian, no, your parents, dili mi ka-relate sa klase nga pain nga imong gi-go through adto nga time, no. But we have televiewers right now nga ning go through sa imong same situation and we want you to pray for them. So please, can you do that? Para sa sasabihin na po sa pesaldo sa kanila na para sa uban nga mga nagatubang karon og mga problema nga sama sa akong naagian, ayaw mo kabala kayang Ginoo nato gugma. Kung niabot man na sa inyong kinabuhi, rest assured nga dili gyud mo pasagdan sa atong Ginoo ug naay purpose ang atong Ginoo. Magampo ta. Among langit nung Amahan, salamat sa ining orasa Lord nga imong gihatag kanamo para makapag-minister Lord God sa among mga kaigsuonan o mga televiewers Lord nga nagatubang karon og mga problema Lord labi na gayud sa kanilang mga anak Lord. Among giampo Lord God nga ikaw Lord God ay mahimong kusog nila Lord God, that you will be their strength Lord God, that you will be their God Lord God in their lives, most especially Lord God that they will accept you as their personal Lord and Savior. Lord, let them accept you Lord, give them the grace Lord God to persevere the situation Lord God. I pray Lord God that you will talk to them Lord God, give them the peace Lord God that you have given me Lord God during the times that I was in the storm Lord God. Lord, I pray for them Lord God, give them the courage Lord God to persevere Lord God. Lord, we pray Lord God that you will bless this station, that you will bless this program Lord God, so that this will minister to a lot of people Lord God. Be glorified Lord God in the situations that these people are facing right now. Use them for your glory so that one day they will also testify your goodness and your love to them Lord God. Thank you Lord, in Jesus' name, amen. In behalf of the entire Kausaban team, we would like to give our eternal thanks to Ms. Melva for being an example of strength, grace, and fortitude. May God bless your family with an exciting and bigger future. Up next is another story of a mother, pero para kang Maria.